dito po ang inyong mga lingkod. Hindi ba si Mama Lai? Ito po si Tamer Day, yung Alaska Boy. Ito lang po si Oliver Canay. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Odides. So, ano pa nga ba ang lagi nyo inihilig sa lahat? Kaya, ikaw na dali. La 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 la. Chika na namin dali. Parang si Tamer na yung kaubo. Siya pa rin ba? Kagatas yan. Nagatas ito. Parang siya umubo. Si Tika pa rin ba? Oo, grabe yung umubo nito. Ay, wala na, pero dinig na dinig, Tito, ha? Wala pa tayong balita tungkol sa mga kabaklaan na umuubo ka na. Ayun na. Anyway, naku, tuloy-tuloy po tayo, no? Talaga Yeah. namang malapit na talaga ang Pasko. Hindi na natin Yes! Grabe! Ginaw na at 19 na ngayon. oo, at naku, nakakaloka. Sana mo wag umulan. Ayun na Oo. nga. Panaka-naka ang pag-ulan. Yeah. Diyos ko, nakakaloka. Sana naman ma-enjoy natin ang ating pagsalubong ng Pasko at ang Pasko mismo nang hindi umuulan at maaliwalas ang paligid. At nako, syempre, speaking of Pasko na yan, yung Oo. MMFF entries, kailangan panoorin po natin, supportan po natin Oo, ang please. pelikulang Pilipino. Please, oo. Pero, syempre, alam mo, ang Pasko ay di ba pagmamahalan niya ng pamilya. Yes! Bigla ko naalala sila Kamcho at si Kalichu. Oh, kamusta na ba sila? Magkapatid pa rin. Ay, talaga? Oo nga. Hindi, Ito yung di ba nga? isa sa ano na yun, no? Sa... Malungkot na, Oo. na pangyayari sa balita tungkol sa isang pamilya. Hindi Yes. Pagka mismo ang kapamilya mo ang iyong kaaway, Yes. ang iyong nakasamaan ng loob, at dumating pa sa puntong na-demanda pa. Yun nga. Oo. Ano ba yun, Nay? Totoo ba yung mga lumabas na mga balita na parang more than 100 million or 200 million daw yung involved na money dyan sa issue na yan? Alam mo, meron akong nakakausap noon. Oo. Bakla naman to. Ano naman mas mga arte Juan? Alam mo, nakaiinis ka. Tagalog na Tagalog. Naupo na lang. Naupo. Mas may mga kabaklaan na yan. Oo, hindi nga. Alam mo, meron akong nakausap. Na. Oo, at nagsabi, maging 50M, hindi raw umabot. So hindi totoo yung 100, 200 million? Oo, hindi raw totoo. Kasi di ba may mga fake news na naglalabasan about Kim Chu and the Kamchu, di ba? So wala, below 50 million? Walang 50 million. Oh. Eh yung ano na, yung ano daw, condo unit na nabenta. Totoo ba yun? Eh na, sabi naman ng source ko, paano naman mabebenta ni La Kamchu ang condo na nakapangalan kay Kim Chu? Ay. Oo nga, May no? point. Kung magbebenta sila Kamchu ng condo ni Kim Chu, di ba? Siyempre magre-react yung brother nila, si Pika. Pikachu yun! Talaga ba? Hindi, siyempre kung ano, paano naman, dahil kahit naman ako buyer, sandali. Yung may-ari niya nang kailangan ko ng kaharap at pumirma siya sa deed of sale para mailipat sa akin yung konto. Ganon. Eh baka lang 50, ano lang yun, cash lang yun, wala pa yung mga property. Kaya umabot ng 1, kano 200. Kasi alam naman natin, Huwag mo kami idamay. Kami kasama dyan. alam ko. Okay ka. Okay. Oo, kayo yun. Kaya nga, ang napag-alaman ko, talagang kursigido si Kim Chu na idire-diretso itong kanyang demanda. At parang something like gusto rin ni Kim Chu na magdusa yung kapatid niya. Hindi kasi nga parang kay Kim Chu parang ginawa mo yan di pagdusahan mo. Kaya lang nga, di ba, syempre yung iba parang di ba, nung araw si Kim Chu parang tumayo ng nanay niya, si Lakam. Oo, tapos di ba, nabuhay pa si Lakam. Di ba? Dahil sa yung bacterial meningitis. Oo. Kumbaga binuhay siya ni Kim Chu. Oh, grabe din ang iyak Grabe ni Kim din niya. noon. Oo, grabe din. Nalagdagan talaga niya si yung mga, ate niya. syempre, yung mga tao nagtataka, bakit gano'n nakasuklam ni Kim Chu? Si Lakam. So, ang tanong nga, nang nakausap ko,
baka naman OG, may mga naisakripisyo rin sila ka para kay Kim Chiu. For sure meron yan. Katulad kunwari ng trabaho. Tama yan. O sabi ng source ko, o nasa corporate si Lacan. So, bumitaw siya para alagaan si Kim Chiu, para ibenta si Kim Chiu sa kung ano-anong endorsements, sa mga brands, ganyan. Tinatanong din ako, hindi ko maalam kung paano sasagutin. May sweldo raw ba si Lacan Chiu? May specific amount. Pero I'm sure may mga magtatanong din dyan. Ah. O, kahit na i-take into consideration may mga sacrifices at saka kung may sweldo man siya o wala. Pero di ba reason enough ba yun para mangyari yung may magalaw na pera kung may nagalaw nga? Tsaka yung betrayal of trust. Oo, di ba? Oo. Eh, baka hindi naman nakakailam sila kang Becky. Pero still, di Oo ba? nga, dapat hindi niya kunin ang kusa kung ano man. Oo, yung hindi sa'yo. Ayun nga lang din. Pero ang sabi ng source ko, sobra na raw yung pagsusorry, pag-apologize ni Lacan kay Kim. At nagsabi pa raw si Lacan na kung ano man ang nawala sa'yo, kung ano man ang interes o patong dyan sa mga nawala sa'yo, unti-unti babayaran ko, sabi daw niya. Ay, ayun naman pala. Kung gano'n naman pala, ba't tumantong pa sa demandahan? Kung willing naman pala mag-settle sila. Ayun na nga. Settle naman pala. Oo. Sabi ng source ko, parang hindi daw makabangon masyado si Lacan sa buhay dahil nga, syempre nawala na rin yung tiwala sa kanya ng mga kausap niya. Dahil nga sa issue ito, dahil nga idinimanda siya ni Kim Chiu. Pero alam mo, sabi ng source ko, never sisiraan ni Lacan si Kim Chiu. Basta sabi raw ni Lacan sa kanya, kapatid ko yan. Kapatid ko yan at hindi lang naman kami naiiba sa kwento namin. May ibang pamilya rin na nangyayari rin ito. Nagkataon lang na artista, sikat si Kim Chiu. Pero hanggat kakayaning hindi masira, sana magawa ng paraan. Napapag-usapan. Mapag-usapan. Anyway, Ako alam mo, naman ay naiisip ko, baka naman din minsan, di ba, meron tayong mga action, lalo na pag sa pamilya natin na ginagawa natin out of tough love, na more than anger or revenge, is yung gusto natin, ginagawa natin siya out of concern para matutunan ng kapamilya natin yung leksyon sa buhay, di ba? Na minsan, yun lang yung last resort para talaga maihain natin yung leksyon, di ba? Siyempre, bottom line again, na hindi ka makikialam o kukuha ng hindi gusto. Sa'yo. Oo, totoo. Ganun lang naman yun. Tama. Pero Kahit syempre, kapamilya, Yes. lalo na kung kapamilya. pero di ba? syempre nga, di ba, yung pagsisisi, di ba, lagi namang nasa huli yan. Hanggat kayang ayusin, sana maayos. Pero kung itong issue na ito ay hindi patitinag si Kim Chiu at matigas ang kanyang puso na patawarin si Lacan, or kung napatawad na niya pero itutuloy pa rin ang kaso, desisyon ni Kim Chiu yun. Oo. Dahil ang hirap din naman kung sasawsaw din yung mga netizen. Lalo na tayo kasi hindi naman tayo kasama nila. Tama. Di ba? Na kung paano, kung gaano kalalim ang kanilang closeness. Kumbaga nakakapag-komento lang tayo base dun sa sitwasyon, di ba? Correct. Kung sa atin ba mangyari yun o sa kakilala natin mangyari yun. Ano ba most likely yung mga maiisip natin at mabibigay din natin na komento. Correct. Oo. Kaya naku, sana nga isa sa mga araw na to, sana nga lumambot ang puso ni Kim Chiu at pag-usapan na lang nila kung paano masisettle. Dahil alam mo naman, broken family sila eh. So, ito pa bang isyong ito ang lalo pang magpapabreak sa family? Pag napatunayan naman siguro na nila kami yung sincerity niya kay Kim, Na di ba? mag-settle. Baka naman lumambot ang puso ni Miss Kim Chiu. Oo. Kung nakita naman niya sigurong, alam mo yung porsigido, naghahanap ng paraan naman siya. Yes. Kaya yun lang naman di ba? Kahit sino naman sa atin pag halimbawa merong atraso, kahit hindi financial, di ba? Basta nakikita natin na ginagawa ng paraan, na i-win back ulit yung trust natin, ginagawa ng paraan to prove na worthy silang bigyan ng second chance, At or sincere. third chance, at Yes. fourth chance,
sino tayo para hindi magpatawad? Tao lang din naman. Diba? Pero dapat may remorse at saka accountability, diba? O teka, Ah. gusto niyo bang patawarin ni Kim Ji yung kapatid niya si Cam? Ay, oo naman. Oo Siyempre, naman. magpapasko na. Ano ka ba naman? Oo, Gusto oo mo naman. ayaw, di ba? Siyempre. Pag deserving naman talaga siyang patawarin, why not? Diba? Kayo muna magbayad ng utang, gusto niyo? Ba't kami? Taga lang naman. Ba't kami? Nako, Kim Chu, we support you. Ha? Ito ko bayarin na. Wala pa abono ma. Ay, no. Basta, sana magkapatawaran na magkapatid. At the end of the day, Yes. magkapatid sila. Oo. At alam nila ang likaw ng bituka ng isa't isa. Ha? Tama. Oh. Kahit man lang for the spirit of Christmas. Yes. Diba? Ay, speaking of Christmas night. Bakit? Ay, ang ganda ng Pasko daw ni Alger Abrenica. Bakit? Eh, kasi nga daw, Sure. nakahingal siya ng maluwag. Bakit ba siya ng big sa dibdib? Lupa ng bilis. May sipon ba? Hindi. Ano ba? Bakit? Hindi nga. Dahil nga, di ba daw, nasabi na niya, naihayag niya na meron silang mga anak ni AJ. Kaya malaya na silang nakakapag-TikTok, di ba? As a family, nakakapag-go out as a family, na hindi na nagtatago sa publiko at hindi na nila kailangan ikubli yung identity ng kanilang mga anak din, di ba? Kaya yun daw isa sa best Christmas gift para sa kanya ngayong taon, sabi ni Aljur. Oo. Ilan na nga yung anak nila? Gusto mo bang dagdagan? Ha? Gusto mo dagdagan na pwede kitang Kasi i-reto ano kay ba Arjun. una si AJ dun sa... Ade, kay Kylie dalawa. Kay tatlo yata. Oh, Kay yeah. AJ Raval. At saka iba-iba din na yung aura ni Aljur Oo. nung nag-shoot kami ng Christmas special. Alam ko lumungkot daw eh. Bakit? Natabunan siya ng mawi-wawi. Ay, hindi! Hindi! Isa nga siya sa pinaka cheer on ng mga audience at saka ng mga cast. Bakit? Nung lumabas na siya. Kasi Bakit? nga di ba nga, dahil May nga... pakilikili din ba? Wala. Walang kilikili. Ha? Ikaw na lungkot. Bigay na bigay siya dun sa kanyang number, dun sa production. Dahil nga, di ba, mahilig kumanta si Aljur. Kaya talagang yung mga fans, di ba? Talagang ang sigawan nung siya na yung lumabas dun sa stage. Correct. Oo. Oo. Tsaka maaliwalas talaga. Siguro nga pag gano'n na wala ka nang tinatago, wala ka nang agam-agam, di ba? So, mas nag-show sa aura mo yung gaan ng kalooban. Positivity. Eh, teka lang ma. Oh, Ba't naman kasi tinago nila? may humahanap kasi. Ay, ha? Talaga ba? Hindi. Hindi. Ako, yun din pagtataka ko, no? Kung ginawa mo yan, dapat panindigan mo at ipagmalaki mo. Oo. Di ba? Ano ba naman yung pwedeng masira sa iyo? O kung itatago, Diyos ko, unang-una, congratulations dahil hindi ka ogba. Ayun na. Tama. Tama din. Tama. Nakakabuo ka. Mm. Pangalawa, the mere fact na natanggap na ni Kylie yung sitwasyon mo at natanggap mo rin yung sitwasyon ni Kylie. So, anong dahilan para magtago? Yeah. Diba? Oo. Ngayon, gusto kong intindihin na lamang na si AJ ay hindi pa handa. That time, kaya nagtatago pa sila at hindi pa nila mailapas yung mga mukha ng kanilang mga anak. Pero magaganda yung mga anak nila. Yes! Oo! Oo. At saka mga biba, no? Pag nakikita natin yung mga TikToks nila at saka yung mga Sockmed post ni Aljur, eh talagang kitang-kita mo yung fun, Yes. yung joy sa Pero mukha ng alam mo, mga bata. ako na nga bilang tatay, no? Alam mo, 5 rin ang anak ko. Pero, napaamin to. Ha? Talaga ba? Oh, pre. Brusko Aray! Eto na nga, di ba? Sana lang, eto payo ko kay ano. Alam mo, napakahirap magtaguyod ng pamilya. No? Lalo na't gatasin pa yung mga bata na yan. At hanggang sa paglaki nila, mas lumalaki rin yung gastos. So dapat stop na muna tayo doon, Aljur. Sa 5, okay na yung 5, huwag na muna natin siyang dagdagan. Eh bakit? Eh kasi lalong tumitinis yung boses niya. Ah? Ano ba? Ay! Ganun ba katini? Hindi! Kasi mahirap ang buhay. Mahirap naman ang buhay. Oo. Diba?
Tama. Pero anyway, ayun nga, for all it's worth, di ba? Basta importante, Happy na naitataguyod sila. naman nila yung kanilang mga anak. Yun, Yes. Importante. Pero, Saka happy syempre, na sila. mag-iipon kasi syempre, huwag mag-ipon ng anak, mag-ipon para sa kinabukasan ng mga anak sa panahon ngayon. Huwag na munang dagdagan dahil pag malalaki na sila, doon yung dagdagan. Ang hirap talaga ng buhay, promise. Baka idol siguro ni Aljur si Jericho Man. Ay, hindi siguro ha. Grabe, sa mga panahon ngayon, huwag kang mag-idolize ng gano'n na 18 naman ang anak. Grabe, Nakakaloka. grabe. 18 Kaya ba? anak. Isang Oo. nabasa. Oo, nakakaloka naman. Diyos ko. Oo. Oo. Pero magaganda ang mga lahi ni Jericho Fan. Yes. In fairness. Oo. Oo. Ang saya siguro nun, kaso nga lang yun nga, sa hirap ng buhay po ngayon. 18, oh my God. Baka naman kaya na rin nga sila umamin para nga makabalik na rin si AJ sa trabaho. Oo, Tama at saka din. malaya na si AJ, di ba? Naipagmamalaki niya, sobrang siyang proud mom. Ng kanyang mga anak, di ba? Yes. Oo. At saka okay naman din yung co-parenting ni Kylie at saka ni Aljur. So, Correct. harmonious naman yung kanilang blended family. Parang itong si Ellen at saka si John Lloyd Cruz, di ba? Oo, di ba? Na recently umattend nung recital Ni, Elias. Elias. Ang galing-galing ni Elias mag-piano. very talented. Ayan, nakita pa nga yung kanilang mga yung picture nila together ni Elias. Oo. Feeling ko, siya na yung magiging Elias piano. Elias. Buti, alam mo, Baka makalaman na ni Elias TV. buti ang gwapo si Elias eh. Oo. Kaya Elias Pogi. Mga walang entry. Ano? Pilipinas Finest. Anong Ano meron doon? Ito na nga kasi, di ba, umattend ako ng premiere ng... Wow! Anong balita dyan? Ano? Ayan, Ang Manila's Finest nakasali sa 8 pelikulang kalahok sa ika-51 anibersaryo ng Metro Manila Film Festival, ang unang nagkaroon ng pagkakataon na makasama sa Grand Premiere Screening Series ng MMFF. Ginanap ito sa Robinsons, Manila noong Lunes, Disyembre 15 ng gabi. Host ng gabing yon ang PBB Collab graduate na si Michael Sager. Dumating ang mga pangunahing aktor ng Manila's Finest na sina Piolo Pascual at Enrique Hill, kasama ng mga co-stars nila na sina Kiko Estrada, Dylan Menor, Cedric Juan, Joey Marquez, Paulo Angeles, Astin Olviga, Inday Fatima, Pearl Gonzalez, Bose Mariano, Tyke Sanchez, King Gonzalez at Achilles Ador. Hindi nakarating ang mga artistang sina Jasmine Curtis Smith, Ariel Rivera, Romnick Sarmenta, Rico Blanco, Ethan David at Soliman Cruz. Naroon din ang nagbabalik pelikula na si Rica Peralejo na nagbigay ng magandang mensahe sa mga manonood mula sa pelikula na magsisimulang ipalabas sa araw ng Pasko. Siyempre, you're really watching out for a really good film, well-made in a lot of aspects. But siguro, ulitin ko lang yung sinabi ni Sir Joey kanina na napakagandang storya nito para makita natin kung ano yung pinagkaiba noon. Pero at the same time, what are the things na pareho sa panahon natin ngayon? Kasi laging may pagbabago at yun yung pinag-uusapan ng pelikulang ito. Ang Manila's Finest ay kwento ng 2 pulis na magkaibigan na dahil sa tungkulin ay nagkaiba ng panuntunan sa buhay at prioridad sa sosyedad na kanilang ginagalawan. Isa itong powerhouse cast with a powerful message. Ang Manila's Finest mula sa master filmmaker na si Raymond Red, ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng Cannes Palme d'Or Award para sa short film niyang Anino. Mula sa screenplay, story, editing, cinematography at acting in some, napakahusay ng pagkakagawa ng pelikula at naglalarawan ito ng katotohanang nangyari mula sa huling dekada 60 na maaaring nauulit sa kasalukuyang panahon. Taray ni Oliver. MMFF entry din po yan. Responder. One of the entries sa Metro Manila Film Fest ng Manila's Finest, starring Piolo Pascual, Enrique Hill, Yan. at Stars marami namin. pang iba. Ayan. Congratulations! Ayan. At ito pa isang balita, Mamaloy. Ay, ano yan? Eto. Hindi lang viral si Kiray at Estefan Estopia dahil sila ikinasal,
kundi viral din sila dahil sa 30 pairs na kinuha nilang ninong at ninang sa kanilang kasal. Yung ibang netizen, imbis na mag-best wishes sa dalawa, ay nakuha pang questionin kung bakit bigatin ang mga kinuhang ninong at ninang para malakihan daw ba ang mga pakimkim? Nandyan sa listahan sina Dingdong Dantes, Boy Abunda, Gary Valenciano, Governor Chavit Singson, Bulacan Vice Governor Alex Castro, Senator Bongo, Mayor Isko Moreno, Mr. Ogie Alcacid, Gabby Concepcion, Vice Ganda, Marian Rivera, Maricel Soriano, Miss Cory Vidanes, Ay de las Alas, Sharon Cuneta, Eugene Domingo, Melay Cantiveros at Jason Francisco, Miss Shasha Padilla at iba pa. Ginawa na raw nilang negosyo ang kasal. Yung iba naman ang sabi ay namuhunan ng kasal pero tumubo pa dahil sa mga sponsors. Nakakaloka talaga. Nakakatawa talaga yung ibang netizen, ano? Yung alam mo yung nakikibalita, nakikichismis na lang, wala nang ang ambag, wala nang ang regalo, nangingialam pa. Mapanghusga pa eh. Hayaan nyo na sila. Buhay nila yan, okasyon nila yan, yan ang choices nila ng mga ninong at ninang nila. Eh di magpakasal din kayo, kunin nyo rin sila kung papayag silang anakin kayo sa kasal, hindi ba? Ay nako. Anyway, congratulations and best wishes kina Kiray at Estefan. Hayaan nyo na ang mga bashers. Kaya nga sila bashers, hindi ba? Ayan. Akala ko yung balita, dumating si Tito Ernie Lim eh. Ayun. Oo. Ay, si Ernie Lim, maraming gusto makakita ko Ernie Lim. Oo nga! Ayan, Ernie, oo. dito ka, Ernie. Ayan, ayan. Alis ka na ulit, alis ka na ulit. Habis kayo nakabihis na siya. Hindi na siya padaan sa likod. Ito yung kagatas, kaubo, si Tito Ernie, kauga. Umuga. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link ko. Ito pa sa babaloy, mga nanonood pa sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay niyo po yung ating episode yan, pero kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag ka naman i-click ang notification bell. Dahil pag kinik niyan, gagaling na po ang ubo. Yeah! Naku, i-click na po! At dahil pag kinik niyan, yan. Kayo pong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. Yes. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manonood mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po nakapost yung vlog ko sa behind the scene ng ABS-CBN Christmas Special. Panoorin niyo po. At syempre, nais natin magpasalamat sa Nail Cocktails for our nail care. Yes, Nail Cocktails, thank you. Tsaka Yes. sa Edwin Vera Salon. Yes, at saka sa Anytime Fitness po, nandun din po sila sa E. Rodriguez, sa tabi po ng Christ the King Church. Ang Yeah. Anytime Fitness sa Hamady Square branch. Tapos sa tawid naman po noon, sa tapat ng Christ the King Church, ando naman po ang Gorgeous Smile Dental Clinic ni Doc JC Solis at ni Miss Yes. Ara. Yan, para sa inyong mga gorgeous na ngiti. Yes, oo. Yes. Syempre, Tamerlane, Siyempre, ako ang naman. buhok mo. Aha. Yes, Tami Mobile ko sa Instagram at maraming salamat po Miss Pink Antonio. Hi, Miss P! Yes, Miss P! Oo, dahil nanonood sa si Miss Pin Antonio ng Yes. America. Yes. Sa Orange County ba siya? Orange County siya. Meron din siyang mga lines ng mga hair products. Yes. Oo. Pag dito ka naman, saan ka nagpapaayon? Nandito naman sa Manila, nandito ako kay Iconic. Iconic Wow. Star. Yes, Iconic Star naman. Oo, sa Salamat. Iconic Star. Diyan sa Yes. Robinson's Magnolia. Punta na po kayo dyan, ang galing din. Oo. Maganda. Yan. At syempre pa, Olivia. Ang YouTube channel ko, please subscribe at Hollywood Flip by Oliver Carnay. Ayan. At syempre pa, abangan ninyo ang aking panayam naman kay Inigo. Ang housemate na talaga namang kinababaliwan ng mga kababaihan, ng mga kabaklaan. Ang controversial din. Ang controversial Oo. din sa kanyang mga ipinamalas sa pag-uugali doon sa loob ng bahay ni Kuya. Yes. Oo, ha? Yan ay matutungayan nyo sa OGDS Inspires, ha? Naitanong mo ba sa kanya kung sino si Charlie sa buhay niya? Ayun. Ay, dyan mo mapapanood No. sa aking panayam sa kanya. Ayan. ha? Meanwhile, ako sabihin meanwhile. Meanwhile. Hindi yan, namit ang Bini, panoorin niya yan sa Yes. aking anak, no? At si Erin Diaz. Yes. Oo. At syempre pang Ultra Mega. Yes. Ayan.
hindi pa huli ang lahat. Hindi Hanapin ba? nyo kung saan ang pinakamalapit na Ultra Mega para makapamili na kayo ng mga pang Noche Buena nyo. Habol na. Oo, yung mga pang-regalo yung mga pang Noche Buena package. Yes. Baka Tama pa malay nyo, yan. malay nyo doon Oo. kayo makakuha ng 500 pesos lang. Wow! Pang Noche Buena. Oo. 6 days before Christmas, so abot na abot Oo. yan. Oo. At kung kayo naman po yung mag-crave ng chicken inasal, naku, andyan po ang Chicks Inasal. Subukan ng sarap. Bisitahin niyo rin po kanilang mga branches. Ang sarap po talaga ng mga chicken inasal na barbecue, tsaka yung mga java rice, pansit, ay bongga. Pang Noche Buena niyo din po yan. Wow! Okay, Ayun. at syempre pa, December 19 nga, happy birthday sa aking bayaw na si Pepito Averia. Ay, At si happy Mami birthday! Elsie Blardoni, happy Happy birthday. birthday! Oo, syempre ang Envy Skin Beauty and Wellness. Yes! Tatlo na rin isang araw. Oo, diba? Meron Diba? ako yung weight loss program nila. Yes! Ay, in-avail ko na, kaya malalaman natin yan sa mga darating na linggo, no? Aha. Kung hindi nyo na ako makikilala. Ah, talaga ba? Ganun, oo. Baka maging kasi payat mo na si Jex, ha? Oo nga ha. Baka palit na kayo. Naku, feeling ko mag-spaghetti strap ka na din. Hindi, Chuchu. hindi ko kaya. Baka kumain lang ako ng spaghetti. Kilala ka pa kaya. Oo nga. Yun na nga, ng Corona, California. Yes. Why not? Depende yan kay Lani. Ayun! Lani Oh, Rivera. O, Yes. parang si Lani. Tsaka, Tinatanong niyo na. tsaka sina Primrose. Yes! Oo nga, sama nga. At saka na yung sila Tita Lilian. Oh, Lilian yan Tolentino. yung mga mga ninang natin dyan sa California. Oo, ayan na. Oo. We'll see you. Pascal and Richie naman sa Oo, Canada. yes, oo. Diba? Pascal, Richil, Yes. we miss you and we love you. Yes. At ito pa rin po yung lingkod, Papa O, si Oji Diaz. Sa lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayo makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi ninyong inihirit sa amin? Ha? Ano? Paano? Ha? Wala pa. Paano? Ha? Ha? Chika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na, dali. Chika, baby ko yung raman ninyo. Happy birthday. Nakalimutan ko batiin. Ayun. Tita ko yun. Tita bebe ko yun. Happy Ayun. birthday, Happy tita. birthday po.